Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa Agosto tuig 2013, karon ang unang adlaw sa Kadayawan Festival sa Davao. Usa bangon-bangon na. Ugtungan natong sugaton ng adlong Biyernes ug usa ka Maayong buntag, Mindanao. Tilaw pa lang ini para unya sa opening sa ato ang celebration sa month-long Kadayawan Festival dito sa Davao City. Dela and Francis, siguro kani pa atong ginapakita karon ang atong mga Davaoenyo o mga bisita nato dito sa Davao City. Sigurado ko maingganyo gyud nga ato dito sa People's Park unyang hapon para sa opening sa atong selebrasyon. Kaya mga ka-episode, syempre ang atong napulo ka mga tribo, full ang participation sa atong Kadayawan sa Davao. Kasama sa Bagobuklata, Maranao, Tagabawa, Tausug, Obo Manobog, Tagan, at Maguindanao, Matigsalog, o tribong sama. Syempre, ang selebrasyon karong tuiga misubay sa tema nga pagsiguro sa makanunayong pag-ayo. Okay, syempre, after sa opening sa Kadayawan Festival, after sa panagtagbo, sundan na kini sa daghang mga activities nga. Syempre, excited na kayo ang mga Davaoenyo, mga turista nga tangan. Una diha ang Tunog Mindanao, sunod ang Sayaw Mindanao, Moda Mindanao, ug syempre ang mga highlights sa Kadayawan Festival, ang idak-idak sa kadalanan, pamulak Kadayawan ug ang iyas ng Kadayawan. Ug syempre mobalik sab ang activity nga Davao River Festival. Tama, isa na sa mga tangan. Unya taon-taon makauban po nato sa Tony Coffee. Ang mensahe na atong OIC City Administrator para hisgutan nato tanan kung unsa pa ba to mga sorpresa nga giandam sa lokal nga kagamahanan para sa mga Davaoenyo ug syempre po sa atong mga bisita. Ngayon, boses sa atong mga kapamilyang Davaoenyo ug sa atong mga buot mo bisita sa Davao, ay mo kabalaka kay safe tang tanan. Di pa ningkamutan sa atong mga pulis nga mamahimong luwas ug sadya ang atong pagsaulog sa Kadayawan sa Davao. At karong adlaw sa ang atong mga kapamilya nga mga Muslim no, ilang sa ulog karon ang Idil Fitr. Oo, so syempre daghan karon ang atong mga kapamilya nagtapok diha sa may Agro Field para sa pagtapos sa ilahang pagpuasa kun ang Ramadan. Correct. Pero gawas sa mga kani mga cultural dances nga ginapakita sa atong mga nagkalain-laing tribo din sa Davao City, isasab sa mga angayan daw nimo nga matilawan diri ang mga authentic mga pagkaon sa ato ang mga lumad din sa Davao City. Atong tilawan siya sa kauban si Vina. Vina, good morning! Morning, Vin! Lami kaayo mga kapamilya ang native coffee sa Tagabawa tribe, pero dili lang kape ang pwede natong matilawan kay daghan pa kaayo mga pagkaon ang ilang gipreparar karon sama niining nilot-lotang dadang sa Tagabawa tribe gyapon ni ma'am. Unsa man ni ma'am kani? Panyalam. Unsa man na siya? Bugas na Tilawan ako ha. Unsa ni siya? bugas na ginaling ug sukar. Bugas na ginaling kaniya ang black soup. Mao na siya. Mao ni ka ang Specialty sa mga Tausug tribe. wow, wala ba kay ano spoon diha ma'am? Ayan, tilawan kaniya unsa man ni ma'am? Apam, unsa man ni siya? Harina ug sukar.
Paglinaw, kasukal kini? Tabi, doon sa man ni siya. Okay, kani, tilawan na to ang black soup. Lamig good kayo mga kapamilya. Perfect yun para sa breakfast. Busa, tilawan na ninyo ni. O, syempre palakpakan nato atong mga deputy mayor's representative nga nagrepresenta sa napulo ka mga tribes sa Davao City. Kabalo ko, Ernel Michelle o Francis Gigutom na mo. Busa, alin na mo dire para inyohan ling matilawan ling mga lami ang pagkaon din eh. Lami kayo! Correct. Mga pamilya, mga uban nato karon sa Attorney Joby Abensen, ang atong OIC City Administrator. Kaya kabalo ko na, kasama na mo, excited na po si Attorney Joby para sa opening unya kapag Attorney Joby, good morning. Attorney Joby, unsa mga presa nga giagdam nato sa pagbuhat sa opening sa atong Kadayawan Festival unya hapon. Well, mamaya we will have the opening or the panagtagpo. This will be at 3 p.m. dito sa People's Park. Unsa mga giagdam nato sa administrator na Attorney Joby? Well, mamaya, this will be raised by our very own city mayor, Rodrigo Arquette, and the vice mayor. Of course, we have, for this Kadayawan, we have the Indak sa Kadalanan, the Pamulak, Kadayawan. We also have we are reviving the Davao River Festival. Yes. This will coincide on August 16. This will coincide with the Indigenous Peoples Day on August 16. Okay. Attorney, isa po yung mga premyo na atangan sa atong mga contingents. For the Indak, we have two categories. This is the open category and the Davao base. For the first, second, third, and fourth, we have 300,000 pesos, Wow, dako. 200,000 pesos, 100,000 pesos, 75,000 pesos, and for the fifth place, 50,000 pesos. Yeah. Okay. Siyempre, Okay, ma'am, considering nga baguhay lang nahitabo ang pagpamomba sa laing-laing lugar sa Mindanao, dinhi sa Davao City, unsa ba ang pagpangandam sa lokal nga gobyerno? Kamusta ang security briefings with the authorities? Well, we have, for the Kadayawan Festival, we have an extensive security plan. Okay. We have prepared a very extensive security plan. But of course, the city mayor has stated that he will decide on August 13 whether or not to forgo with some of the events. But we are hopeful that everything will proceed as scheduled. How about katong sa mga magdala og backpacks? Napay plano nga ibawan to siya or i-discourage lang ang mga turista o mga Davaoenyo na magdala og backpacks? Yes, we are discouraging yung mga usage of backpacks, yung mga big bags. They will be frisked. So, sana mag-cooperate na lang po tayo. It is for the benefit of everyone. O syempre kung makapamilya, magdala silang bag, subject for inspection na siya sa mga polis. O yung malalaki po, yung mga malalaki mga backpacks, mga sling bags, they will be checked. Okay, thank you. Attorney, can you invite ang atong mga Davaoenyo and syempre nag-expect po ta na daghan kay mga bisita nga mabot sa Davao City para sa atong mga celebration na magiguyog sila sa atong Kadayawan. Yes, I would like to invite everyone to come and celebrate with us the Kadayawan Festival. This is from August 8 to August 18. We have various events for the Kadayawan Festival. So come and celebrate with us and experience the Kadayawan Festival. Patilaw pa lang ni mga kapamilya inyong makita karon din sa People's Park. Daghang salamat, Attorney Joby. At Maraming salamat po. Ato ang mga tanang natin pakita, nag-showcase sa ilahang mga tribo at syempre sa ilang mga products, sa ilang mga cultural dances. Thank you very much, Attorney Joby. At magkita-kita taon niyang hapon para Maraming sa salamat. thank you, Attorney. Ayan. Pero mga kapamilya, kini isa sa dapat atangan po sa mga Davaoenyo. Syempre, ang paglambo na po sa mga, sabi na mga PPOs, sa mga industriya sa Davao City. Siyempre, makitaan man ang progreso sa Davao City, gani, mas daghan ang nisulod ng mga proyekto din sa Davao City. Okay, syempre speaking of aside from mga Kadayawan, karon mga kapamilya, sabay pamaagi ninyo aron effective nga mahinluan ang inyong mga tiles sa lababo o sa inyong kasilya sa atong siren kana.
Sa Central Business District sa Davao City, nagsulputan na ang daghang call center agency. Busa, anaa sa ikatulong pwesto ang Davao City sa top outsourcing city sa Pilipinas. Daghang foreign investors na usab ang padayong nagabubuog negosyo sa nasod, partikular na sa natad sa business process outsourcing. Ang hinungdan, taas ang English proficiency rate sa mga Pilipino. Ug para sa mga interesadong manarbaho sa usa ka call center, nagsugod na sa ilang recruitment ang IBEX Global. So IBEX was formerly known as TRG Holdings. We manage about 7,000 call center agents all over the world in about 18 call centers. 5 of those are here, and Davao is one of our newest call centers. Nagaserbisyo ang IBEX Global sa unumpa ka nasod ug buot nilang matagaan og oportunidad ang mga Davaoenyo nga dako ang potensyal sa BPO industry. I'm a big proponent of Davao. I think Davao's been really overlooked. I think it has one of the best workforces right now in the Philippines, and it's the least saturated in the Philippines right now. So we thought it had the best available workforce, and we could probably get the best quality by putting a call center here. Gawas sa mabilidad sa English language, nangita karon og determinadong mga empleyado ang IBEX. We need to hire about 50 agents and probably about 15 different managers this month. We start training in September. We'll be flying a lot of folks down to Manila to do training there and to learn from the managers directly and go through management courses. And then in October, between October and say January of next year, we need to hire about 300 agents, and by March, 500 agents. Og kung sweldo ang hisgutan, siguradong mabayran mo og patas sa inyong kahago. So because of that, we really focus in on the agent's career, how we can offer training, how we can get them ready for the next level, and we'll be hiring about 500 plus agents in the next 2 to 3 months, but we'll also be hiring about 75 managers over the next 6 months. And then that also comes with quality associates, training managers, workforce managers. So we offer a lot of opportunities in the market. Gilauman sa IBEX Global nga matagaan og trabaho ang daghang Davaoenyo ug mamahimong competitive nga kinahanglan para sa premium call center experience. I'm really excited to see what the agents can offer and what kind of talent we can get in the management team. And we're really looking forward to investing in those agents and those managers and having them grow with us. And as Davao ramps up and we get full here, we'll be looking for a lot of those managers and agents to potentially move out and help us in other sites and as we promote them into different positions.